Nagpa siya siyang turuan ng anak niya kung paano bumili ng loto. Loto para siguradong manalo ng walang talo kahit isang kasing. Una, itala ang mga numerong nanalo kahapon at palitan ng isa sa mga ito. Pagkatapos, gamitin ang mga numerong ito para bumili ng isang tiket ng loto para sa araw na ito. Kapag may tiket na, lukutin ito ng mabilis. Tapos, hayaan ang anak niya na gamitin ang barya para burahin ang petsa ng panalo doon. Para hindi malaman kung tiket ba ito ngayon o kahapon, pagkatapos makumpleto ang paghahanda, oras na para maghanap ng matabang biktima. Mas maganda kung matatanda na nag-iisa at mukhang inosente. Di nagtagal, pumasok si Angela sa isang labahan. Kusa siyang nakipag-usap sa isang babaeng nasa edad na. Sa ilang salita lang, naging malapit agad silang dalawa. Pagkatapos, humanap si Angela ng dahilan para magpaalam at sinadyang ihulog ang tiket ng loto sa lupa nang hindi sinasadya. Agad siyang pinaalalahanan ng babae. Pinulot ni Angela ang tiket, tiningnan, at sinabing hindi raw sa kanya. Tapos, iniabot ng bata ang tiket ng loto sa babae. Tiningnan ng babae ang petsa. Parang kahapon pa ito. Bigla siyang nagkaroon ng pag-asang manalo. Gusto niyang maghanap ng lumang dyaryo kahapon para ikumpara. Pero hawak na ni Roy ang dyaryo. Matagal nang naghihintay. Kinuha nilang dalawa ang dyaryo at sinimulang ikumpara ang mga numerong nanalo. Sayang, isang numero na lang at jackpot na sana. Nang madismaya ang babae, lumapit si Roy para ipaalala sa kanya, malaki rin ang premyo nito. Pagkatapos, sinunod ng babae ang mungkahi at tumawag para kumpirmahin. Sa prinsipyo ng paghahati kapag nagkita, iminungkahi ng babae na sabay silang pumunta para kunin ang premyo. Tapos hatiin ng pantay ang $600, pero sabi ni Angela, kailangan na raw niyang umuwi. Ayaw kumain ng mag-isa ng babae kaya dinala niya si Angela diretso sa ATM. Sa pagkakataong ito, maingat din si Angela at umiwas sa tanaw ng kamera. Ibinigay ng babae kay Angela ang $300 na kakukuha lang niya. Hindi niya lubos maisip na naloko na siya, at pakiramdam pa niya ay nakalamang siya ng malaki. Sa loob ng kotse, nakita ni Roy ang lahat ng ito at nakaramdam ng labis na kasiyahan. Mukhang may talento rin sa panloloko ang anak ko, gaya ko. Bilang isang ama, hindi niya hahayaang gumawa talaga ng krimen ang anak niya. Kaya pinabalik niya sa anak niya ang pera. Habang pinapanood niyang lumayo ang anak niya, muli siyang ngumiti ng isang maamong ngiti ng isang ama. Pero hindi niya alam na siya, bilang isang bihasa sa panloloko, ay nahuhulog ngayon sa isang laro ng psikolohikal na panlilinlang na kayang sumire sa kanya. Si Roy, na dating isang medyo matagumpay na, ang mga taong posporo, mga manloloko yan. Kahit isang kahon lang ng posporo, kaya nilang pilitin ng iba na magbigay ng lahat, pera, ari-arian, lahat. Pero ang binibiktima ni Roy ay yung mga mayayaman lang, o yung mga yumaman dahil sa pang-aabuso sa mahihirap, at sa tuwing gagawa siya ng hakbang, palagi siyang nagtatagumpay. Pero hindi itinuturing ni Roy ang sarili niya na manloloko, kundi isang dalubhasang artista sa panloloko. Kahit isang napakagaling na artista, nagtataglay rin pala siya ng labis na pagiging malinis at obsessive-compulsive disorder. Kailangan niyang buksan at isara ang bintana ng 3 beses, at ang alpombra ay dapat malinis na walang kahit isang butil ng alikabok. Ang mga gamit ay dapat ding maayos at nasa tamang lugar. Kahit ang mga latang pinagkainan ay dapat hugasang mabuti. Pagkatapos ay ilalagay sa selyadong bag at itatapon sa basurahan. Kahit 2 dahon lang ang mahulog sa swimming pool, kailangan niya itong agad-agad na pulutin. Kaya naman kailangan ni Roy na uminom ng gamot araw-araw. Pero noong araw na iyon, aksidenteng natapon ang huling bote ng gamot niya. At sa kasamaang palad, lahat iyon ay napunta sa kanal. Nag-alala si Roy at agad na tinawagan ang doktor. Hindi niya akalain na lumipat na pala ng ibang lungsod ang doktor. Lalo nitong pinalala ang pagkabahala niya. Mas naging desperado siya, pero nakita niya ang mga dumi sa carpet. Kaya hindi niya napigilan ang sarili at naglinis ng todo. Una, pinakintab niya ang mga bintana. Pagkatapos, nilinis niya ang bawat sulok ng bahay. Walang kahit isang alikabok. Sa panahong iyon, napakaraming tawag ang natanggap niya mula sa mga kaibigan niya. Narinig niya ang mga iyon, pero pinili niyang huwag pansinin. Dahil dito, napagkamalan din ng kaibigan niya na patay na siya sa bahay. Kinabukasan, nagmadali siyang pumunta sa bahay para alamin ang sitwasyon. Pero ang walang malay niyang kaibigan, hindi napansin ang detalye na ito. Hindi lang siya naghubad ng sapatos pagpasok sa kwarto ni Roy, kundi nagkalat pa siya ng mumo ng tinapay sa buong carpet. Dahil dito,
mas lumala ang sakit ni Roy. Umabot pa sa puntong napaluhod siya sa lupa at hindi makahinga. Buti na lang, may konsensya pa rin ang kaibigan niya. Matapos malaman ang buong kwento, agad niyang inirekomenda si Roy sa isang doktor na kakilala niya at tiyak na magagamot ng doktor na ito ang sakit ni Roy. Ngunit nang sa wakas ay makaharap ni Roy ang bagong doktor, hindi siya agad niresetahan nito ng gamot. Ang dahilan ay ang mga dating gamot ay mga ipinagbabawal na sangkap, hindi maaaring gamitin ng pangmatagalan, at ang kaso niya ay may kinalaman sa psikolohiya. Kahit gaano pa kaganda ang gamot, mapapagan lamang nito ang mga sintomas. Kung gusto mong gumaling ng tuluyan, kailangan mong kalasin ang bumabagabag sa puso mo. Noong una, ayaw talaga ni Roy na makipag-usap ng madalas sa doktor. Pero para makakuha ng gamot, napilitan siyang magtapat ng kanyang nararamdaman. Dati siyang kasal, nagkaroon ng pamilya, pero noong 2 buwan na buntis ang asawa niya. Iniwan siya nito matapos siyang abusuhin sa loob ng tahanan. Dahil noong mga panahong iyon, litong-lito ako, madalas ding pumupunta sa bar ang asawa ko. Kaya naisip ko na hindi ko anak ang batang iyon. Ngayon, mahigit 10 taon na ang nakalipas, kung walang anumang nangyari, 14 na siguro ang batang iyon ngayon. Sa puntong ito, naunawaan ng doktor ang pinagdadaanan ni Roy. Marahil, ito ay tungkol sa anak niya, kaya iminungkahi niya na kontakin nito ang kanyang dating asawa para linawin ang katotohanan. Pagka-uwi ni Roy, sinubukan niyang tawagan ang kanyang dating asawa, ngunit sa tuwing kumukonekta ang tawag, nahihirapan siyang huminga at hindi makapagsalita. Kinabukasan, napilitan siyang dalhin ang impormasyon ng kanyang dating asawa para humingi ng tulong sa doktor. Noong una, ayaw makialam ng doktor sa problema ng mag-asawa, ngunit dahil sa kalagayan ng pasyente, hindi lamang niya pinagbigyan ang kahilingan nito, kundi niresetahan din si Roy ng bagong gamot na may mas kaunting side effect para maibsan ang kanyang mga sintomas. Sa maikling panahon niya, talagang may gamot na, at ang kalagayan ni Roy ay bumuti ng malaki. Hindi lang yan, mabilis ding tumawag ang doktor. Nakontak ko na ang dati mong asawa, ayaw ka na niyang makita, pero gustong-gusto kang makita ng anak mong babae na 14 na taong gulang. Kung papayag ka, isasaayos ko ang pagkikita ninyong dalawa sa parke, malapit sa eskwelahan niya. Kahit na labis siyang nababalisa at medyo nag-aalala, pero sabik na sabik pa rin si Roy at hindi na makapaghintay, kaya nagmaneho na siya papunta sa tagpuan. Sa araw na napagkasunduan, ang nakasisilaw na sikat ng araw ay tumama sa luntiang damuhan. Ang lahat ay tila masigla at sariwa, pero hindi maganda ang pakiramdam ni Roy. Dahil sa mga oras na ito, labis siyang nag-aalala. Kahit ang patuloy na paninigarilyo ay hindi maitago ang tensyon sa puso niya. Sa bawat babaeng dumaraan na inosente at walang muwang, pakiramdam ni Roy ay parang anak niya. Pero nang lumitaw si Angela na nag-ice skateboard, labis siyang kinabahan at hindi naglakas loob na lapitan ang kanyang kamag-anak, hanggang sa matagal nang naghintay si Angela at handa nang umalis. Nagpapanak siyang bumaba ng sasakyan para tawagin ang bata. Gayunpaman, ang pagtatagpo ng mag-ama pagkatapos ng maraming araw na pagkakalayo, ay walang maiinit na luha. Kalmado lang nilang ikinwento ang mga nangyari. Lumabas na sa kwento ng kanyang dating asawa, sa simula ay patay na raw siya. Pagkatapos ay naging kriminal at nakulong. Hindi masyadong nagbago ang emosyon ni Roy pagkarinig nito. Mahinahon lang niyang sinabi, hindi naman talaga ako patay. Gayunpaman, para mapanatili ang imahe, hindi niya sinabi ang tunay niyang pagkatao. Nagsinungaling na isa siyang negosyante ng mga antigo. Dahil natatakot na masyadong matagal sa labas, dinala ni Roy si Angela sa isang hamburgerin. Pero nang makita ni Roy si Angela na kumakain na punong-puno ng keso sa bibig, si Roy na sobrang linis at maayos ay muntik nang mahimatay doon mismo. Pero ang hindi kapanipaniwala ay, hindi lamang niya napigilan ang sarili, kundi nagawa pa niyang makipag-usap sa kanyang anak. Sa unang pagkikita na ito, marahil ito ang lakas na nakukuha lamang kapag naging ama. Bago maghiwalay, kusang nagmungkahi si Angela na sa susunod ay mag-bowling sila. Isinulat pa nga niya ang numero ng telepono sa palad niya. Tapos masaya siyang nagmano at nagpaalam sa kanya. At nagulat din si Roy na masayang sinalubong ang pagdating ng anak niya na nagpabago sa mood ni Roy at naging mas magaan pa nga kahit ang pagiging malinis niya ay bahagyang bumuti. Hindi lang niya hindi kinainisan ang kamay niyang may dumi, kundi ngumiti pa siya ng nakakaloko sa mga numero sa palad niya. Pero nang gabing iyon, habang masaya siyang nagpapakyut sa harap ng salamin, biglang tumunog ang doorbell sa loob ng bahay. Agad itong nagpaalerto sa kanya. Dahil bilang isang manloloko,
Halos wala siyang kaibigan, lalo na't walang bibisita sa kanya ng hating gabi. Maingat niyang sinilip sa siwang ng kurtina, at nakita niyang ang anak niyang si Angela pala iyon. Kamakailan lang silang nagkita, at nagtalo raw ito ng husto sa ina dahil sa kanya. Gusto nitong tumira pansamantala sa kanya, pero wala pa itong pahintulot ni Roy. Hindi lang basta pumasok sa bahay yung bata, nagtatakbo pa siya sa carpet. Suot ang sapatos niya, tapos basta na lang nagkalat ng damit sa sofa. Dapat, sa mga ginawa niyang to, natigilan na si Roy. Pero bukod sa medyo kinakabahan siya nung nakita niya yung anak niya, wala siyang ipinakitang kahit anong pagkayamot, at dahil nagmamadali siyang umalis, nagbilin lang siya ng isa. Huwag na huwag daw magbubukas ng pinto sa hindi kilala, tapos dali-daling umalis. Pagkatapos niyang ayusin ang trabaho niya, sinadya pa niyang pumunta sa supermarket. Malapit doon para bumili ng maraming pagkain at ice cream para kay Angela. Pero pag-uwi niya sa bahay, tulog na si Angela. Sa mga sumunod na araw, nagsama silang dalawa. Pero dahil sa pagiging magulo ni Angela, ang bahay na dating malinis ay naging tambakan ng basura. Napilitan si Roy na maglinis habang nagrereklamo para maibsan ang stress dahil sa panggugulo ng anak niya. Nagpunta pa siya ulit sa psychologist. Sinabi sa kanya ng doktor na hindi naman daw ganoon kahirap pakisamahan ang mga nagbibinata at nagdadalaga. Bukod sa siguraduhing sapat ang kinakain nila, ang pinakamahalaga raw ay ang maging tapat sa pakikipag-usap sa kanila. At isinaulo ni Roy ang lahat ng ito. Nang araw ding iyon, isinama niya si Angela sa supermarket. Pagka-uwi nila, siya mismo ang nagluto ng spaghetti. Gayunpaman, dahil sa kakulangan niya sa karanasan sa pagluluto, pagkatapos ng kalahating araw na paghahanda, tinikman lang ni Angela ang isa at agad itong idinura. Sa huli, napilitan silang mag-order na lang ng takeout. Nang makita ni Roy si Angela na kumakain ng masarap, nakaramdam siya ng kakaibang saya. Ngunit habang nagpapakasaya siya, kinabukasan, biglang umuwi ng gabi si Angela at palihim pa. Pumasok siya sa likod ng bahay. Nang makita ito ni Roy, nagalit siya at pinagalitan niya ito. Para sa kanya, hindi dapat nagiging ganito kaligalig ang isang babae. Lalong hindi dapat gumala ng buong araw nang walang sinasabi. Ipinaliwanag ni Angela na nakipaglaro lang siya sa kanyang kaibigan buong araw, at wala siyang ginawang masama. Kahit anong paliwanag ni Angela, ayaw pa ring makinig ni Roy. Nag-away na nga sila ng nanay niya dahil sa panenermon kaya siya umalis ng bahay. Tapos dito pa siya makakatagpo ng tatay na mahilig din Mainermon. Agad-agad kinuha ni Angela ang bag niya at naghandang umalis. Napagtanto ni Roy ang pagkakamali niya kaya dali-dali siyang lumapit para pigilan siya. Pero ibinunyag ni Angela, na galit, ang tunay niyang pagkatao. Kung isa ka talagang negosyante ng mga antigo, bakit ka nagtatago ng baril at pera sa bahay? Lumabas na habang wala si Roy, hindi lang ginulo ni Angela ang kwarto dahil sa inip. At natuklasan pa niya nang hindi sinasadya ang alkansyang aso ni Roy. At sa loob nito ay isang malaking halaga ng pera, kasama ang isang baril. Kaya naman nahulaan ni Angela na ang trabaho ni Roy ay tiyak na hindi maaaring ilantad sa publiko. Noong una, gusto pa rin itong itago ni Roy, ngunit dahil sa pag-iyak at walang tigil na pagtatanong ni Angela, napilitan siyang aminin ang lahat. Gayunpaman, pagkatapos marinig ni Angela, hindi lamang siya hindi nasuklem, kundi nagpakita pa siya ng labis na pagkausyoso at interes. Humihiling pa nga siya kay Roy na turuan siya ng mga teknik, pero ayaw ni Roy na tahakin niya ang ganitong landas. Dahil ang pagsisisi at pagkakasala sa panloloko ay sisira sa isang normal na tao. Pero baliwala kay Angela yun at patuloy niyang kinukulit si Roy. Naglalambing siya at nagmamakaawa, kaya hindi na rin natiis ni Roy. Kaya pumayag siyang isama siya para maranasan niya. Kaya nagkaroon ng eksena sa simula ng pelikula pagkatapos nilang tumira ng magkasama. Lalong nararamdaman ni Roy na dapat siyang maging mabuting ama, kaya naisipan niyang magretiro. Pero nang malaman ito ng mga kasama niya, bigla silang nagalit. Hindi lang siya sinisisi dahil wala siyang pakialam sa kontrata, kundi nagreklamo pa na sa loob ng maraming taon ng pagsasama. Sa tuwing makakakuha siya ng pera, siya ang kumukuha ng malaki. Samantalang ako, kakarampot lang ang nakukuha ko. Alam din ni Roy na wala siyang laban kaya nagdesisyon siyang gumawa ng isang malaking huling trabaho para makabawi sa kanila. At saka nagtago pagkatapos, sa masigasig na rekomendasyon ng mga kasamahan niya. Pinuntirya nila ang isang mayamang negosyante. Mayroon itong puting balbas, kahit na mayaman ang negosyanteng ito. Pero kilala siya bilang kuripot, hindi man lang magbigay ng kahit isang sentimong tip. Gayunpaman, ang ganitong uri ng kuripot na tao ay madali para kay Roy, dahil kailangan lang niyang ipaalam dito ang paraan.
Para kumita ng pera at matikman ang tamis nito, maglalabas ito ng malaking halaga ng pera. Pagkatapos ng masusing pagsasaalang-alang at pagtatasa, nagpanggap si Roy bilang isang financial expert at lumapit sa negosyante. At sinabing napakalaki raw ng kita sa negosyo ng foreign exchange. Pagkatapos, binibitin niya ang biktima, sa pamamagitan ng pagtulong sa kanya na gawing $5,000 ang $7,000. Sa isang iglap lang, at ang 50% na tubo, na ito ang nagpasaya kay Chuck, kaya't dahil sa kasakiman, siya na mismo ang nag-alok na muling makipagsosyo, at ang halaga ng transaksyon ay mas malaki na kumpara sa dati. Para siguradong walang magiging pagkakamali, itinakda ni Roy ang lugar ng transaksyon sa airport, tapos siya at ang kanyang mga kasama ay nag-inspection muna. Noon, kailangan lang nilang umupa ng isang taong walang tirahan para iliga ang atensyon. Madali nilang mapapalitan ng kahon ng pera pagkatapos suriin ang lahat ng proseso at detalye. Ang susunod na gagawin ay hintayin ang oras ng transaksyon. Gayunpaman, bago pa man dumating ang itinakdang oras, biglang nakatanggap si Roy ng tawag mula sa kanyang mga kasama. Nagbago ang plano ng negosyante, kailangan ng kumilos ngayon. Sa oras na ito, isinasama ni Roy ang kanyang anak na babae sa bowling. Pagkatapos, kailangan niyang magpalit ng damit at mag-withdraw ng pera. Kailangan ko na namang ihatid ang anak ko bago ako maghanap ng taong walang tahanan. Ang dami namang kailangang gawin sa maikling panahon. Imposibleng matapos lahat. Habang tinitingnan niya ang anak niya, may naisip si Roy na isang matapang na plano. Palitan kaya niya ang anak niya sa papel ng taong walang tahanan. Sa ganun, makakatipid siya ng maraming oras. Pagkatapos, dinala niya agad ang anak niya sa bangko. Habang pumipirma sa deposito, nakabuntot si Angela. Gusto niyang malaman ang password, pero tinakpan ito ni Roy dahil naghihinala siya. Pero para hindi madismaya ang nag-iisang anak niyang babae, idinagdag pa rin niya si Angela sa listahan ng mga pwedeng mag-access. Akala niya basta na lang makakakuha ng gamit sa safe, pero sinabihan siyang kailangan ng password para mabuksan ang safe. At tungkol sa password, hintayin mo na lang akong mamatay bago ko sabihin. Hanggang sa mabuksan ang safe, doon lang nalaman ni Angela na ang pera sa alkansyang aso sa bahay ay maliit na halaga lang kumpara sa yaman ni Roy. Nasaksihan niya kung gaano kayaman ang kanyang matandang ama, pati ang paraan ng pananalita niya ay nagbago nang magsuot siya ng salamin. Pagkatapos niyang isa-isahin ang mga detalye tungkol sa Honey, magkasama ang mag-ama para sa transaksyon, pero si Roy ang mas mukhang kinakabahan kaysa sa anak niya. Nang dumating siya sa lugar ng transaksyon, napansin niya na si Chuck ay nakaupo mismo sa pwestong pinlano niya. Gayunpaman, kalmado pa ring lumapit si Roy. Nagsinungaling siya na hindi komportable ang likod niya. Mas maganda raw umupo sa upuang may sandalan. Sa simpleng dahilan na iyon, nalinlang niya si Chuck. Sa kabilang panig matapos suriin ni Chuck ang pera sa kanyang malita. Nang walang problema, ibinigay niya kay Roy ang isang bag ng dolyar. Sa mismong sandaling iyon, biglang nagkaroon ng kaguluhan sa likuran. Nagkakagulo si Angela sa reception desk ng airport. Agad na nakuha ng malakas na ingay ang atensyon ni Chuck. Nang makita ang pagkakataon, agad na kumilos si Roy. Nang maghiwalay sila, espesyal pa niyang ipinagbilin. Sa kasamahan na siguraduhing ihatid si Chuck sa security checkpoint, seguridad sa airport para masigurong malalaman lang nilang naloko sila. Pagkasakay ng eroplano, pero habang paalis na si Roy kasama ang pera, napagtanto ni Chuck na niloloko sila ni Angela. Bigla siyang humabol, umakyat pa nga sa kotse at pinagpapalo ang salamin. Sinusubukan niyang piliting pababain agad si Roy, ang manlolokong ito. Napasigaw ng paulit-ulit si Angela dahil sa takot sa biglaang pangyayaring ito. Samantala, si Roy naman, dahil sa kanyang matatag na kalooban, ay matagumpay na nakatakas kay Chuck na humahabol sa kanya. Pagdating sa tagpuan, kara-rating din lang ng mga kasamahan niya. Galit na pinagalitan muna ni Roy ang isa dahil sa pagiging inutil nito. Pero buti na lang at kahit nahuli sila, hindi naman malaking problema. Dahil isa itong palihim na transaksyon, hindi pwedeng mabunyag, siguradong hindi magsusumbong sa pulis si Chuck, dahil kahit magsumbong siya, wala namang record ang dalawa. Hindi rin sila basta-basta mahahanap ng pulis. Pero ang hindi inaasahan ni Roy ay, si Angela ay nakapunta na sa presinto noon at nakunan pa nga ng fingerprint. Kapag nagsumbong sa pulis ang kabilang panig, siguradong hindi makakatakas ang bata. Dahil dito, si Roy, na bumubuti na ang kalagayan, ay muling nabalot ng matinding pag-aalala, kaya nang ihatid si Angela pauwi, mahigpit niyang sinabi na huwag na silang magkita pa, pero inilabas ni Angela ang isang cute na palamuti. Sabi niya,
Nakita niya raw itong maganda sa airport, kaya binili niya ito para kay Roy. Sa harap ng maliit at bigla ang regalo na ito, si Roy, na kanina lang ay halos gumuho na, sa wakas ay nakabawi ng kaunting katinuan. Nagmamadali siyang magbulol ng taos-pusong paghingi ng tawad. Gayunpaman, si Angela, na nasaktan matapos magbigay ng regalo, ay umiyak at umuwi. Mula noon, si Roy ay nahulog muli sa kadiliman ng kanyang buhay. At sa loob ng mahabang panahon, ayaw niyang lumabas ng bahay. Nang malaman ito ng kanyang mga kasamahan, ginamit nila ang dahilan ng paghahati ng pera. Sinabihan siyang uminom ng gamot at saka lumabas para maglakad-lakad. Pero nang maalala na sa wakas ni Roy na uminom ng gamot, natuklasan niyang ubos na pala ang dating bote ng gamot. Agad siyang tumawag sa kanyang psychiatrist para humingi ng tulong. Ngunit sinabihan siyang wala ang doktor at nasa labas. Labis na nag-alala si Roy at kinailangan niyang tiisin ang kanyang nararamdaman. Hinalungkat niya ang basurahan para hanapin ang itinapong kahon ng gamot. Pagkatapos, agad siyang nagmaneho papunta sa Batika. Gayunpaman, nang ibigay niya ang kahon sa empleyado ng Batika, sinabi naman sa kanya ng isa na hindi raw ito gamot para sa sakit sa pag-iisip, kundi ordinaryong food supplement lang. At para pa raw sa mga babaeng menopause. Nang madiskubreng niloloko siya, galit na pinuntahan ni Roy ang doktor kinabukasan. Pero ang doktor na nabisto, imbes na mataranta, ay hindi man lang nagulat. Kalmado pa niyang sinabi na hindi naman daw niya kailangan uminom ng gamot, dahil ang sinasabi niyang sakit sa pag-iisip ay epekto lang daw ng kanyang isip, at siya rin daw ang makakalutas nito. Hindi ito tungkol sa akin, o sa mga gamot na may malaking side effect, kundi sa kapayapaan ng isip. Ikaw at ang suporta ng pamilya. Nang marinig ito, biglang humagulgol si Roy, at sa wakas, napagtanto niya ang kahalagahan ng kanyang anak na babae sa kanya. Kaya kinabukasan, kusang nilapitan niya si Angela. Hindi lang siya humingi ng tawad sa pagiging mainita ng ulo noon, kundi tiniyak din na tuluyan na siyang magpapalit ng trabaho, at sisikapin niyang makuha ang joint custody. Sa totoo lang, hindi rin naman nagtanim ng sama ng loob si Angela sa kanya. Pagkarinig niya ng mga salitang ito, lalo siyang naantig kaya hindi siya makapagsalita. Pagkatapos, hinanap ni Roy ang mga kasamahan niya at ibinigay ang lahat ng pera. Ang panlolokong ito ay para sa kanya bilang kabayaran sa paghihiwalay nila. Sa ganoong paraan, namuhay ng tahimik si Roy. Isasama niya si Angela para kumain sa restaurant tulad ng mga normal na tao. Habang kumakain, nangangarap sila ng magandang buhay sa hinaharap. Isinasama pa niya si Angela sa mga party para mag-enjoy sa buhay. Pero nang gabing iyon, habang masaya silang umuwi, natuklasan nilang matagal nang naghihintay si Chuck na may hawak na baril. Ang kanyang mga kasamahan ay bagbog sarado rin at nakahandusay sa isang sulok ng sofa. Lumabas na nakita ni Chuck si Angela sa pamamagitan ng camera ng convenience store sa airport. Pagkatapos, batay sa criminal record ni Angela, natunton niya ang kasalukuyang tinitirhan ni Roy. Gayunpaman, walang balak si Chuck na patayin sila, na nagbabanta kay Roy na ipagpatuloy ang panloloko, at ang kikitain niya ay hahatiin ng 50-50 sa kanya. Kung hindi, ikukulong daw niya si Angela. Pagkatapos, sinabi pa niya kay Roy na kunin ang lahat ng pera sa bahay para mabayaran ang perang nailoko sa kanya. Sa kawalan ng pag-asa, si Roy ay napilitang sabihin kay Angela na kunin ang pera sa alkansya. Ngunit laking gulat niya nang baril ang kinuha ni Angela, at sa bugso ng damdamin, hindi sinasadyang nabaril ng bata si Chuck. Si Chuck, matapos magpumiglas, ay bumagsak sa lupa at nawalan ng malay. Sinuri siya ng mga kasamahan niya at natuklasang wala na siyang pag-asa. Nakita ni Roy na si Angela na ang pumatay, ang ama na labis na nagmamahal sa anak niya, ay nagpas siyang ipatakas agad kay Angela sa mga kasamahan niya. Siya na ang bahala sa lahat ng kasalanan. Pero nang bumalik siya sa loob ng bahay para tingnan ang kalagayan ni Chuck, natuklasan niyang si Chuck, na nakahiga kanina sa lupa, ay nawala. Hindi pa siya nakakapag-reak kung ano ang nangyayari. Sinuntok na naman siya sa ulo ng isang anino mula sa likod. Nawalan siya ng malay. Nang magising siya, nakaposas na siya sa kama. May dalawang malalaking pulis na nakatayo sa tabi ng ospital. Hinarap ni Roy ang interogasyon, na hindi pa rin lubusang nakaka-recover mula sa pagkabigla. Malinaw niyang ipinagtanggol si Angela sa bawat salita matapos malaman ang balita. Hindi nakaligtas si Chuck dahil sa paggamot. Sa pagkabigo, agad siyang nakaisip ng paraan para makalusot. Kung maaari, gusto kong makita ang aking psychiatrist. Sisiguraduhin kong magtatapat ako ng buong buo, at pumayag din ang pulis sa hiling. Hindi nagtagal, dumating ang psychiatrist sa tabi ng kama ni Roy.
Pagkatapos ikwento ni Roy sa kanya ang buong pangyayari, hiniling niya ulit dito na tandaan ang password ng safe ng kanyang bangko, at pagkaalis nito, palihim na ipaabot kay Angela. Sinabi ng doktor na siguradong siya mismo ang magpapaabot. Pagkatapos, nagmadali siyang umalis ng silid, at dahil sa panghihina, muling nawala ng malay si Roy. Gayunpaman, nang magising siya ulit, napansin niyang walang tao sa paligid. Ang sikip din sa kwarto, hindi tulad ng ordinaryong silid sa ospital, kaya't kinaladkad niya ang kanyang mahinang katawan, papunta sa pinto para tingnan, at nang buksan niya ang pinto, napagtanto niya na ang kinaroroonan niya ay hindi ospital, kundi isang pansamantalang bodega sa rooftop. Sa puntong ito, napagtanto na rin ni Roy na may kakaiba. Dali-dali siyang tumakbo para hanapin ang psikologong doktor, ngunit wala na siyang nakita doon. Nang magpapanik siyang umuwi at binuksan ang kanyang alkansya, ang pera sa loob ay nawala ring bigla. Isang liham lang ng pagsisisi ang iniwan ng kasama niya para sa kanya. Dati, marami kang itinuro sa akin, kaya hindi ako dapat maging walang utang na loob. Pero madalas mo ring sinasabi na kapag may pagkakataon, dapat sunggaban. Kaya sa pagkakataong ito, pinili ko ring sundin ka. Gayunpaman, hanggang sa puntong ito, hindi pa rin matanggap ni Roy na niloko siya. Kaya nagmaneho na naman siya papunta sa bangko. Ang resulta, ang safe na dapat sana'y punong-puno ng pera, isang $100 na lang ang natira. At may nakasulat pa dong, mahal kita at salamat. Sa puntong ito, si Roy ay nanghihina na at bigo, pero kumakapit pa rin sa isang pag-asa. Umaasa pa rin siya na ang anak niya ay hindi bahagi ng buong panloloko. Sa huli, naglakas loob siyang pumunta sa bahay ng kanyang dating asawa. Pero nang banggitin niya ang pangalang Angela, ang dating asawa niya ay nagtaka at walang alam. Lumabas na pagkatapos nilang maghiwalay noon, nakuna ng dating asawa niya. Ibig sabihin, ang huling ilusyon ni Roy. Tuluyan ding naglaho, gumuho rin ang nag-iisang haligi. Siguro dati, hindi niya inakala na ang halos buong buhay niyang panloloko ay mauuwi sa panloloko ng taong pinakakatiwalaan niya. Ginamit pa ang pagmamahal na pinakaasam niya. Gayunpaman, kahit nawala sa kanya ang malaking yaman, tuluyan naman itong nagamot ang kanyang labis na pagiging malinis at obsessive-compulsive disorder. Mula noon, hindi na siya namuhay sa panloloko. Sa halip, nagtrabaho siya bilang sales agent ng mga carpet. Pero noong araw na iyon, habang nagtatrabaho siya, bigla na lang nagkataong nakita si Angela kasama ang boyfriend niya na bibili ng alpombra. Nang makita ni Angela si Roy, bigla na lang nanghina ang mga tuhod niya. Buti na lang at hindi siya ibinuking ni Roy doon mismo. Nang makita niyang ganoon si Roy, sinadya rin ni Angela na ihiwalay ang boyfriend niya para ikwento sa kanya ang buong pangyayari. Mula simula hanggang dulo, una sa lahat, hindi siya menor de edad na 14 na taong gulang, kundi isang babaeng lampas 20 taong gulang. Pangalawa, pagkatapos niyang lokohin si Roy, naloko rin siya. Sa huli, wala siyang natanggap na kahit anong pera, kaya normal lang din ang buhay niya ngayon. Buti na lang, ang kasalukuyang boyfriend niya ay medyo mahinahon at maalalahanin. At ang panlolokong iyon ang una at huling beses niya. Taos-puso siyang humihingi ng tawad kay Roy, at kung kaya niya, babayaran niya ang panlolokong iyon. Buti na lang, nagbago na si Roy noon, sinabi niyang nakalipas na ang lahat ng iyon. Kahit na niloko talaga nila siya noon. Pero totoo ang masasayang sandali na magkasama sila. Hindi lang iyon nagpadama sa kanya ng kaligayahan nang magkasama ang mag-ama, kundi nakatulong din sa kanya na maranasan ang tunay na halaga ng isang pamilya. Hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga ng pera. Kaya sa puntong ito, hindi na siya nag-aalala sa anumang kabayaran. Pakiramdam niya, kahit na naloko siya noon. Pero ngayon na iniisip niya, ayos na rin ang lahat. Hindi niya alam kung kailan siya nagsimulang magsalita na parang isang ama na nagtuturo. Angela, karaniwan bang ganyan ang pananamit mo pag lumalabas ka? Ngumiti si Angela at sinabing, paminsan-minsan lang po. Nang maghiwalay sila, nagtanong si Angela, hindi niyo po ba gustong malaman ang pangalan ko? Ngumiti si Roy at sinabi, matagal ko nang alam, at naiintindihan na rin ni Angela. Ngumiti siya at sinabi, Dad, bibisitahin po kitang muli. Sa ganoong paraan, hindi lang nila nalutas ang lahat ng kanilang alitan, kundi muli silang naging mag-ama tulad ng isang taon noon. Hindi lang yan, simula nang maloko siya. Sa wakas ay naglakas loob si Roy na kausapin ang babae, ang cashier sa supermarket na gusto rin niya. Dati, dahil sa kanyang trabaho at sa mga problema sa kanyang sakit sa pag-iisip, hindi niya kailanman nagawang lapitan ang babae. Palihim lang siyang sumusulyap noon kapag nagbabayad. Ngayon,
pinalitan na ang ka-era na madalas niyang bayaran. At pag-uwi ni Roy sa bahay pagod mula sa trabaho, ang dating magandang ka-era ay naghahanda ng hapunan para sa kanya. At sa pagkakataong ito, may anak na sila. Ang Matchstick Men ay isang dramang pelikula na idinirect ni Ridley Scott, pinagbibidahan ni Nicolas Cage. Inilabas noong 2003. Si Roy Waller ay isang propesyonal na manloloko na may sopistikadong pamamaraan. Sa loob lamang ng ilang maikling taon, nakapag-ipon siya ng milyon-milyong dolyar na yaman. Ngunit dahil sa malalim na pakiramdam ng pagkakasala, nagkaroon siya ng labis na pagiging malinis at malubhang obsessive-compulsive disorder. Araw-araw, kailangan niyang umasa sa gamot para mapanatili ang kanyang kalusugan. Ngunit simula nang matagpuan niya ang kanyang 14 na taong gulang na anak, hindi lamang nito natulungan ang kanyang sakit sa pag-iisip, ngunit nabawasan ng malaki at naging dahilan din upang siya, sa ilalim ng impluwensya ng pagmamahal ng pamilya, ay magkaroon ng intensyon na magretiro, ngunit upang mabawi ang mga pagkalugi ng kanyang mga kasamahan. Nagpasya siyang sundin ang payo niya na tumaya ng malaki bago tumigil, at mapupunta sa mga kasamahan niya ang lahat ng perang kikitain. Pero hindi niya akalain na sa mismong sandaling natagpuan niya ang anak niya, mahuhulog siya sa bitag na inihanda ng mga kasamahan niya. Sa huli, nawala ang pera at ang pamilya, pero gaya nga ng kasabihan, may nawawala, may bumabalik. Kahit naloko si Roy at naubos ang lahat ng ipon niya, sa pangyayaring ito, naramdaman niya ang pagmamahal ng pamilya na matagal na niyang hinahanap at pinapangarap, at dahil doon, ang sakit sa puso ay tuluyang gumaling. Namumuhay ng normal, ngunit may init at kaligayahan. Sa komplikadong mundong ito, bawat isa ay nagtatago sa puso ng pagnanais at paghahangad ng isang magandang buhay. Gayunpaman, kapag ang paghahangad na ito ay naging kasakiman, ito ay parang pagbubukas ng kahon ni Pandora na nagpapalaya ng napakaraming sakuna. Kapag ang isang tao ay nahulog doon, sila ay magiging bulag. Lahat ng kanilang inaasam at hinahangad sa simula, maaari ding samantalahin ng mga taong may masamang balak para maging isang patibong, para iliga ka. At karamihan sa mga manloloko sa mundo ay napakatalino. Kahit na pera o pag-ibig ang kanilang pakay, sa simula, magbibigay sila ng walang hanggang lamang. Dahil sa pamamagitan ng malumanay na paraang ito, mauunawaan nila ang iyong mga kahinaan at pagkukulang, para mawasak ang iyong pananggalang at makuha ang iyong tiwala. Sa huli, gagawin ka nilang kusang loob na ibigay ang lahat. Sa ganitong uri ng panloloko, madalas tayong walang laban, dahil ang lahat ng tao ay may kahinaan at pangangailangan. Kung talagang makaranas ng ganoong kasawian, hindi kailangang magsisi, lalong hindi dapat panghinaan ng loob, dahil ito ay bahagi ng paglaki ng isang tao. Isa rin itong magandang pagkakataon para makilala at ituwid ang sarili. Gayunpaman, madalas na nakikita lang ng maraming tao ang mga nawala sa kanila, at hindi man lang binabago ang pananaw para tingnan ang mga bagay na mayroon sila, na nagreresulta sa pakiramdam na ang buhay ay laging puno ng lungkot at kadiliman. Kahit na nagkakaroon ng mga hanggal na ideya na gustong talikuran ang buhay, tandaan ninyo na ang lahat ng tao at bagay sa mundong ito ay sumusunod sa batas ng konserbasyon ng enerhiya ng walang pagkakaiba. Walang sino man ang maaaring maging mapalad magpakailanman, kaya kapag nagtagumpay, maging kalmado. Kapag nabigo, maging mahinahon. Sa ganitong paraan lamang kayo makatatayo ng matatag sa mundong ito. Ang halaga ng isang pelikula ay nasa reputasyon, samantalang ang halaga ng isang komentaryo sa pelikula ay nasa damdamin. Dito nagtatapos ang kwento natin ngayon. Salamat sa panonood. Ano ang masasabi ninyo tungkol sa pelikulang ito? Mag-comment kayo sa ibaba.